Good morning everyone. So, isa na naman pong makabuluhang video ang ating gagawin ngayon. Ang topic po natin is all about sector of a circle. Na pag sinabing sector, hahanapin natin yung kanyang itong shaded portion. So, ito po dito. So, meron po tayong circle O na kung saan meron po tayong nabuong angle, central angle, that is POQ, kung saan yung buka natin ay 60 degrees. Ang radius po natin OQ, itong segment po nito, itong radius na ito ay 10 cm. Okay, una, para po mahanap natin yun, ang unang step po natin ay alamin po natin yung kanyang ratio ng buka ng kanyang angle over pangkalahatang sukat ng circle. So, ibig sabihin, that is, buka is 60 degrees. Then, ang kanyang pangkabuuan is, alam natin na 360 ang kabuuang circle. Okay. Na pagka may ganito ka ng forma, nakuha mo na yung mga data ng numbers ng angle, buka ng angle versus kabuang sukat ng circle, that is 360. Ang gagawin mo na dito ngayon is simplify mo ito. Now, in case na hindi mo alam, wala kang calculator, hindi mo matansya ang pinaka-eksakto, wala kang gamit na gagamitin, hindi mo alam kung paano paliitin ito, now, pwede mong irekta na i-divide mo na lamang ito. Okay po. Now, kapag dinivide mo po yan, that becomes 60 divided by 360. So, that is 0.17. So, pwedeng isulat mo na dyan 0.16 or 17. Na pero pagka ganitong magra-run off ka sa simula pa lamang, advisable po dito or ang maging resulta po nito sa pangkalahatan, sa dito na po sa pinaka-final, meron po silang counting diferensya. Kaya mas maganda pag ganitong mga hindi mo alam, isulat mo na lamang lahat yung mga numbers na nandito. Mag-avoid ka muna sa pag-round off kasi hindi po magiging eksakto ang sagot sa pagdating po sa pinaka-final na sagot natin. So na ngayon isulat mo diyan yung 1, 6, ilang 6 dyan, yung dulo doon ay 7. Okay? Now in case na hindi mo ito gagamitin, ito papaliitin mo lamang ito dito. Now how to identify the common factor or yung greatest common factor? Na pagdating po dito, kahit i-cancel mo lang yung 0, i-cancel mo itong 0, ang natira po ay 6 over 36. So alam na po natin kung ano ang mga numbers na pwedeng magpapaliit sa 6 at saka 36. So i-divide mo lang yun ng 6. That is 6 divided by 6, that is 1. At saka 36 divided by 6, that is 6. So meron ka pong ratio na 1:6 or 1 over 6. Now, kasunod po dyan, alamin po ngayon ang area ng circle. So, ang formula po natin, area ng circle is equal to pi r square. Na kung saan, si pi, ang pi po natin ay, that is almost 3.1416. So, substitute po, si pi ay 3.1416. So, 3.1416 times ang r po natin, ito po yon 10. So, that is 10 cm square. So, sulat lang po ulit itong pi, that is 3.1416 times, ibig sabihin po nito, since square yan, dalawang 10. So, ibig sabihin, 10 times 10 becomes 100 cm square. Then, multiply mo yan, that becomes 314.16
Tama po. So, that is 3.1416 times 100. So, ang sagot ay 314.16 cm square. Okay, so nakuha mo na po ang area ng circle. Kasunod po niyan, ita-times po natin itong resulta sa number 1 na nahanap natin sagot at resulta po dito. So, number 3, we're going to find the product of number 1 times number 2. So, si number 1 po natin ay 16. So, that is 16 times ito po, number 2. That is 314.16 cm square. Okay. So, sa multiply, fraction. So, 1 times nito is 314.16 cm square over 6. Okay. Now, i-divide mo na ngayon sa 3.1416 divided by 6. That is 52.36 cm square. Okay. So, ibig sabihin, yung sukat pala nito, ito dito, itong kabuang shaded portion dito, ay 52.36 cm square. Okay. So, review lang po natin. Unang gagawin dito, hanapin mo muna sa number 1, hanapin mo muna ang ratio ng buka ng angle over yung kabuang sukat ng circle. Na kung saan ang sukat ng circle ay 360. Then, ang buka niya ay 60. So, that is 60 over 360. Now, in case na hindi mo alam ang pagpapaliit or malilito ka pa sa pagpapaliit, hindi mo alam ang pinaka-final na simplest form, pwede mong irekta siyang i-divide. So, 60 divided by 360. That is 0.166666. Ang last po ay 7. So, wag niyo po munang i-round off yun. Kasi magbabago po ang final na sagot dito. Meron po siyang diferensya. Hindi po sila pareho dito. May kaunting diferensya. Now, in case dito, madali mo siyang mapaliit. Kasi kitang-kita mo na po na 60 over 360, pwede siyang i-divide ng by 60. So, 60 divided by 60, that is 1. 360 divided by 60, that is 6. Or, i-cancel mo lang yung 0. Tatanggalin mo yung 0. Ang natira po ay 6 at 36. So, ang common factor po nito ay 6. So, 6 divided by 6, that is 1. 36 divided by 6, that is 6. So, meron tayong 1/6. Kasunod, hanapin mo po ang area ng circle. Na kung saan, ang formula ng area is equal to pi r square. Na kung saan, ang pi natin is 3.1416. May mahaba po yan. So, ito po yung pinaka-common. Yung iba po ay 3.14. Yung iba naman ay 3.1416. Then, yung iba, hindi na sinisimplify ito. Dinidiretso na lamang lahat. Okay, so pi, ito po yon. Then r natin, galing po dito. So ang r, i-square natin. So ibig sabihin, dalawang 10. That is 10 times 10 becomes 100. 100 times 3.1416, that is equal to 314.16 cm square. Then, kung may sagot ka na sa number 1, may sagot ka na sa number 2, pagdating sa number 3, i-multiply mo itong dalawa. So that is 1/6 times 100. So, ito times mo yan. 1/6 times 314.16. So, ganito na. 1/6 times 3.1416 square. So, ito times mo yan. That is, times 1 becomes 314.16 cm square over 6. Then, i-divide mo ito. That becomes 52.36 cm square. Okay po. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating video ito. Thank you po.